How did my rheumatoid arthritis start? So, na-diagnose ako ng rheumatoid arthritis in 2019. But the very first symptom na na-experience ko, it started like around Q4 of 2018. But at the time kasi, hindi siya nakakaabala sa akin. Kumbaga parang may tenderness, may konting pain. So, parang hindi siya na-diagnose agad-agad. Kaya parang early 2019 pa ako na-diagnose ng maayos. The very first na napansin ko was, I was experiencing noon ng parang frozen shoulder dito sa left arm ko. And then, ilang days na yung frozen shoulder ko, hindi siya mawala-wala. So, pumunta na ako sa doktor. I went to the hospital sa emergency kasi nga nahihirapan ako. Kumaga, ganito lang yung kaya kong na-move sa arm ko. And then, binigyan ako ng muscle relaxant and pain reliever. After that, gumaling na yung frozen shoulder ko. Doon ko na napansin na parang yung dito ko, hindi ko na masyado maganon. Alam mo yun? Teka. MJ pa ako. Ayun, hindi ko na masyado kasi meron na siyang konting sakit dito. Tapos yung daliri ko, medyo parang may masakit, pati yung sa paa ko. Tapos, mas masakit noon yung mga daliri ng paa ko nung umpisa. And then, I remember noon, ilang beses akong pumunta sa clinic. And they kept on saying, clinic sa office namin, may doctor kasi doon na parang general practitionist. They kept on saying na baka po ma'am, gout yan. Kasi usually sa mga toes, ganyan, hindi makapaglakad, ganyan. Gout daw yon. Tapos, sabi nila, uminom ka lang muna ng tubig, tapos tingnan mo kung mawawala. So, finalo ko naman. And then, may time pa noon na ilang araw na, ilang weeks na talaga, hindi pa rin siya nawawala. So, bumalik ako ulit. Tapos, tinanong ko parang hindi po kasi talaga to gout. Kailangan ko ng referral letter. Kasi usually, di ba ganun sa Pilipinas, bago ka pa makapag-check sa specialista, kailangan mo ng referral letter. Tapos, dadalhin mo dun sa HMO mo. Tapos, bibigyan ka ng mga list ng doctors na covered para free yung check-up. So, ang ginawa nun, binigyan niya ako ng referral para makapagpa-check up ng, hindi check up, para makapagpa-test kung mataas yung uric acid ko. Bumalik, okay yung uric acid ko, pero hindi pa rin nawawala yung pain. Tapos, I remember nun, so that was Q4 2018, parang hindi pa kasi siya talaga sobrang masakit na masakit, parang pabalik-balik lang, ganun. Ang nangyari, February 2019, I went to Korea. It was winter nung time na yun, malamig. Tapos hindi kinaya ng katawan ko yung winter. Nagka-ubot-sipon ako. And nung nagka-ubot-sipon ako, sobrang tagal niya mawala. And then dun na biglang na-trigger. So full-blown sakit na yung na-experience ko by the time mag-March, April. As in, hindi na ako makakilos. Hindi ko na, kumbaga magang-magana yung magang-magana yung mga daliri ko sa kamay, tapos yung tuhod ko, yung paa ko, yung dito ko, lahat masakit na siya.